So alam ng mga ano dito, yung mga kasama natin sa, di ba? Sa trabaho, sa same industry, yung time ninyo nako-consume talaga doon. And of course, it's very hard. But then, that's the reality that we need to accept. So, moving forward to that, syempre, I mean, ngayon na, syempre, naging abogado rin tayo, pinalad tayo. Pero pag sinabi kong pinalad, I am humbly saying na everything, even if you did your best, you need still God to, with His guidance. Yun ang gusto kong iparating. Pero it does not mean that I only relied on my belief, diba? Or my faith in God. Meron ka rin gagawin sa sarili mo. Wag naman yung puro tiwala lang. Siyempre, hanapin din ng Diyos sa'yo kung ano yung bagay na ginawa mo to reach your dream. Hindi, di ba? At the end of the day, nagiging patas lang ang Diyos. Na siyempre, yung bibigyan niya ng oportunidad na or bibigyan niya ng pagkakataon na matupad ang yung kanyang hinahangad, dapat yung mga tao din na nagtrabaho. So it's so unfair naman na ikaw na nakaupo ka lang, walang ginagawa, magiging abogado ka. So hindi naman pwedeng ganun. Or anumang profession ang gusto pinasok nyo. So yun lang po yung point natin. So ngayong hapon, what we have discussed is actually Juvenile Justice and Welfare Act. Sa nakakalungkot isipin na dahil sa isang pamamaril ng grade 12 student, imagine mo, grade 12 student na ex ng isang babae na nag-aaral din sa kabilang eskwelahan, siguro nagkiwalay sila, hindi matanggap ng lalaki, nagdala siya ng baril. Okay, pumunta siya doon sa kabilang paaralan, ayun, sa pool. Nahanap niya yung kanyang ex, binaril niya. And at the same time, binaril din niya yung kanyang sarili. So, syempre, wala nang mananagot sa ilalim ng batas. Kasi nga, the criminal already killed himself. And of course, ang issue kasi doon is that whether there is a criminal liability of that child or not. Ang tanong natin, ano bang edad? Halimbawa, for example, nabuhay siya. So, ano bang edad ng bumaril? Kasi kung 15 to 18 years old, makinig. Pag sinabi natin 15 to 18 years old yan, and he acted with discernment, okay, so dapat acted with discernment na sinasabi, hindi yung pagbanggit lang ng criminal na yon na hindi ko to sinasadya, hindi pwede yon. Kasi paano hindi sinasadya, nagdala pa nga siya ng baril. Diba? Alam niya ang kanyang ginagawa. So, does it mean that he acted with discernment? The answer is yes. Kasi alam niya yun eh. Okay, alam niya yun, yung ginagawa niya kasi may dala siyang baril. So, nung pumunta na siya doon, para barilin yan, kung sakali na hindi niya binaril ang kanyang sarili. So, ang tanong natin, would that child be made liable? The answer is yes. Pwede siyang managot. Pwede siyang managot dyan dahil nga, yun nga yung sabi ko, while it is true na pwedeng sigurong diktahan yung bata, sabihin mo na you did not acted with discernment kasi nga wala ka sa tamang isip. Hindi yon, hindi yan pagsasabi mo lang, yun ang pakakinggan ng korte. Ang titingnan ng korte doon, the totality of that incident. Syempre, nagdala ka ng baril. Meron ka talagang plano na patayin yung ex mo gamit ang baril. So ngayon, sasabihin mo na wala kang plano na patayin siya. Nadala ka lang sa, di ba? Nadala ka lang doon sa emosyon mo. Emosyon. Ako naman, hindi yun. Kaya sabi ko, this is, we have to simplify. Although the intention of the Juvenile Justice and Welfare Act is for the best interest of the child, pero ngayon ang nangyayari kasi ginagawa naman itong dahilan para i-excuse ang mga bata na gumawa ng krimen. And ang nakakasakit pa doon is that, di ba, yung bata
ginagamit sila sa krimen. So, hindi po tama yon. Kayo naman, gusto kong turuan yung mga iba dito. Hindi ako taga Nueva Vizcaya. Napanood ko lang po sa isang, doon sa radio station na nagigess ako. So, nag-ano kasi doon, nagpakita doon sa kanilang news. Yung tungkol sa nangyari sa Nueva Vizcaya pala yun. Akala ko Nueva Ecija. So, sorry naman sa mga taga Nueva Ecija. Nueva Vizcaya pala yun. So, regardless of the place, ang gusto lang nating puntuhan, mga bata, you have to keep in mind na although the law protects your rights when you are being abused, pinoprotektahan ka ng batas. Kung pinoprotektahan mo lang ang sarili mo dahil may pang-aabuso sa'yo, so the law protects you 100%. Kasi kayo na mga bata, you are regarded to be innocent. Pero kung ang edad mo ay 15 to 18 years old and you acted with discernment, yung discernment na sinasabi natin, kung kayo ba ay nasa tamang pag-iisip or hindi. So sa panahon ngayon, na-expose ka na sa lahat ng social media, internet, radyo, TV, lahat na. Wala nang dahilan na hindi mo alam kung anong tama at mali. Siguro kung isa kang pulubi, naghihirap talaga, it so happen na gutom ka, nakita mo yung pagkain na binibenta sa harapan mo, napakain ka tuloy doon, pwede sabihin na you did not acted with discernment. Kasi nga, syempre, nadala ka doon sa iyong gutom, kaya napilitan kang kumain. Na siguro in your mind, hindi mo napagtanto sa isip mo na yung pagkain mo doon would constitute a crime of death. Okay, pero kung yung ikaw na gusto mong patayin yung inyong kaklase sa pamamagitan ng paggamit ng baril at dinala mo pa yan sa inyong eskwelahan, tinaago mo pa para lang makalusot doon at isa katuparan ng pagpatay sa isang kaklase mo, like yung ex niya dito. So, would that mean that you did not act with discernment? Kaya yun. So, paalala lang sa ating mga kabataan. Okay, so example lang natin yun. Hindi natin kinokondemn yung kabataan na yun. Kaya lang kasi, ang punto natin dito is that, okay, yung punto kasi natin dito, yung mga kabataan mag-isip sa mga aksyon. Sa hirap ng buhay, dapat kayo ay mag-isip ng maayos. Gamitin yung social media para magnegosyo, siguro. Okay, para matuto sa magandang paraan. Hindi yung tayo ay, diba? Yung tayo ay nag-ano lang. Okay, yung, wala. Pinapanood nyo lang yung mga sumasayaw-sayaw dyan. Okay, so kung yung mga ganyan, sumasayaw-sayaw, yung mga fina-follow nyo, okay, so mag-isip kayo. Okay, so hindi naman sui generis. When you say sui generis, hindi naman yan unique ba yan? Yung nating kaso, hindi naman. So it really happens, kaya lang kasi that is our point of interest dahil nga recent na yun, balita lang. So yung sui generis, parang unique yan, of its own kind. Okay, so it's of own kind yan. Ito naman parang di ko rin alam masyadong maggamit ng filter. Grabe naman, okay, yung galing ng filter, parang unggoy talaga. Okay, kayo na po ang gwapo, di ba? So, ako naman, yung mga ganang mga comment, you tone down yourself. Kung ako naman, kung you do not like what I'm talking, so you have the freedom to leave. Wag naman yung wawalain mo yung ating effort. Maybe this video is not intended for you. Diba? So, this video is not intended for you. So, bakit ka ba nood, diba? Kung gusto mo yung may sarili kang hindi para sa iyo to, you just leave. Yun lang naman yung ating point dito. Kasi many of our followers, lalo na sa labor,
gusto nilang